due process Mm. na tinatawag natin. Kasi gaya nga ng sinabi mo, nabigyan na ng notice si Vice President Duterte at ang ibig sabihin nito, may pagkakataon siya na sumagot doon sa mga binabato sa kanya, no, ng mga Mm. impeachment complaints. So that's fundamentally what due process is all about. Ito yung gusto na ma-establish ng Korte Suprema dun sa decision niya dun sa Duterte versus the House of Representatives. No? Now, dun sa sagot mo naman na ano mangyayari kung hindi siya sumagot? Well, essentially, ang mangyayari parang default, no? Ang ibig sabihin nun, yung mga members ng House of Representatives Committee on Justice, Mm. they will treat it as a denial of all the charges, and then they will deliberate accordingly. Ibig sabihin, ang pag-uusapan lang nila is yung mga impeachment complaints, no? Kasi walang sagot si Vice President Duterte, they will treat it as a general denial. Ibig sabihin, itinatanggi lahat ng charges ni Vice President Duterte, and yun ang magiging basihan nila sa kanilang deliberation. Yes. And right now po, attorney, pagkatapos po nito, ano na po ang mangyayari? Magkakaroon na po ba ito ng pagboto sa plenaryo para maging articles of impeachment at maipasa na po ito sa Senado bilang impeachment court, sir? Hindi pa, no? Meron pang may 10 days, no? 10 days si Vice President Duterte sumagot or hindi. And then merong 60 days yung um, Committee on Justice to make a decision, no, kung i-impeach ba o hindi. After that, i-endorse to sa plenaryo at pagbobotohan. So, meron pang 2 steps na mangyayari bago umabot doon sa plenary vote, kung yun na nga, pagbobotohan at mangyayari nito, magiging articles of impeachment na at itatransmit na to sa Senado. So, meron pang 2 hakbang bago mangyari yon. Attorney, ano po yung opinion nyo or thoughts po ninyo dahil binabanggit po ng ilang pong mga kritiko or kaya sabihin po natin ito pong mga DDS na inuuna pa yung impeachment kaysa po dito sa nangyari pong atensyon dyan mismo sa Middle East, lalong-lalo na ang maging epekto po nito sa ating pong bansa at sa mga kababayan po ating mga OFW na dapat unahin yung pong kaligtasan ng ating pong mga kababayan po na naroon po sa Middle East. Your thoughts with this po, attorney? Well, una-una yung immediate action needed para doon sa mga kababayan natin sa Middle East, no. Hindi naman trabaho ng lehislatura 'yon, no. Trabaho 'yon ng Malacanang, trabaho 'yon ni Pangulong Marcos, trabaho ng DFA and yung mga ibang departamento sa gobyerno na kailangan tumugon. So magkahiwalay. Ano? So yung problema sa Middle East, at least yung immediate response, trabaho yan ng executive branch, no, ng Malacanang, Yes. hindi yan trabaho ng Kongreso. So maaaring tumuloy pa rin yung impeachment na hindi maaantala yung gobyerno natin sa kanilang pagresponde dun sa immediate concerns ng mga kababayan natin. So yun ang paliwanag dyan. Of course, Franny, yung long-term response dito sa giyera sa Middle East, yan, kailangan na ng trabaho ng mga mambabatas yan. Kasi kailangan ng batas. No? Sabi nga ni Pangulong Marcos, di ba, gusto niya sana isuspend yung excise tax, gusto niya ng emergency powers, but that requires a law. At yan, kailangan trabahuhin ng mga mambabatas natin. So yung long-term response,
diyan pa lang papasok yung mga mambabatas natin. And I think naman, kaya naman i-budget yung oras between that, yung long-term response natin at yung impeachment mini trial.